paano ka muna napunta dito sa UAE? Long story short, dun ko mas nakilala yung sarili ko na anong kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Wow! You will cross the oceans, literally the oceans, para lang makasama yung taong mahal mo. Welcome back to Kuya Walls Vlog. So for today's video, makakasama natin ngayon si Mr. Irving! Hello! Yay! Clap, 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 Yeah, clap. ngayong araw pag-uusapan natin ang Timing. timing. Yeah, right timing. Timing sa lahat ng bagay siguro, di ba? Yeah. Especially with these situations na nararanasan natin ngayon. Sometimes we are being anxious, mga nangyayari sa Yeah. buhay natin. Sometimes hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Especially kung is it the right time na ba para iwan ng Dubai amidst of this situation, or is it a Yes. timing for us to improve ourselves? Timing in all sense na pwede natin maisip. So by the way guys, pakilala ko lang si Irving. Si Irving is isang DJ sa Baguio. Wow. DJ dating joke lang. Nakakatawa kaya sanay siya sa pagsasalita. Which Hindi is, naman, baka taas ng expectation nila. na ano nga ako, parang nako-conscious nga ako ngayon. No, grabe na. Ako nga dapat ma-conscious kasi it's been a while since nagsalita ako sa mikropono at saka yan may camera pa. So nakaka-conscious. Parang, kailangan ko bang tumingin sa camera? Focus ba ako? Siyempre, iba yung, may ibang nakatingin, may facade ka sa iba, sa audience mo. Tsaka ba talaga pag in person? Yeah. Napaka-behave ko ngayon. Kailangan din magpanggap ngayon. No? Paano may ginagawa mo muna pag DJ doon sa Baguio? Nakalimutan ko na nga eh. Pero syempre, lagi may introduction yun. Barangay LS 92.7, tugstugan at tawanan, tuloy-tuloy lang. Kasama niyo pa rin ang Max Colado ng Baguio. Ako po ang inyong Max Pinamacho, Max Pinagwapo. At syempre ang inyong Max Pinasustansyang Papa. Ako po si Lady Gracia. Lady Gracia Binago. talaga ito naman. Hindi. Pero isa ako sa mga papa dati. Hayaan niyo na kung sinong papa yon. Pero Yeah. So ngayon, bago natin pag-usapan yung right timing, tanungin muna natin si Mr. Irving kung ilang years ka na ba dito sa UAE? 8 years na po. 8 years. 2017, December 2017. So, bobo ako sa math. Bahala ka na mag-calculate. Pero paano ka muna napunta dito sa UAE? Mahabang kwento yun. Makasakali mo yung makapanood. Oh, ganyan. ano man na lang, i-summarize mo na Long lang. story short, dun ko mas nakilala yung sarili ko na anong kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Wow! You will cross the oceans, literally the oceans, para lang makasama yung taong mahal mo. Wow! Damn! But, at the end, Ganyan talaga ang buhay, masaya lang tayo. pero sa dulo, nag-break din. Ganyan talaga. Ba't kailangan isama yan? Kadalasan naman kasi talaga, ano tawag dito? So, kadalasan kasi from the Philippines, ang ginagawa nila, moving on. Nagmo-move on sila dito sa Dubai. Alam mo yun, yung mga ganyan mga pangyayari. Ay, pwede rin kasi nung that year, 2017, September namatay yung tatay ko. September 2017. Tapos eventually by December, ayun, nagkaroon ng opportunity na lumipad dito. So, ayun, take the chance. Nag-move on ako when it comes to yung family situation. So, that time, kailangan ko mag-move on rin. Yeah. Sa tragic scenario ng family side. Pero love life ayun. Yun yung main reason talaga. May sinundan. Wow, grabe. Pero, do you think nasa right timing? na Yes, napunta ka dito? perfect timing ang lahat ng bagay. Minsan hindi natin namamalayan kasi 'di ba, every decision nag-impact yan sa sa kinabukasan mo. So eventually, sabi nga ni Roel, I was working as a radio personality dati sa Radio GMA. And that's a big thing already pag nasa Philippines ka, parang 'di ba, parang big deal na siya, big name. Wow, nice job. Yan. Then on top of it, nag-work ako as an ESL teacher, nag-events, nag-social media analyst. So rakitero kumbaga, kaya nang bumuhay ng pamilya sa Pilipinas that Wow. time. So syempre, bakit mo i-give up ang ganong lifestyle? So is it perfect time? Is it a real is it an appropriate time for you to live with that kind of status quo para lang mag-move out sa comfort zone mo? Eventually, syempre, isipin natin, parang sayang, ganyan. Pero right time ba? I would say yes. That time since, siguro nandun ako sa stage rin na anong ginagawa ko sa buhay ko, may patutunguhan pa ba? I wanna explore the world, I wanna conquer the world and whatnot. Alam mo yung napaka-idealistic ng pag-iisip mo bilang immature na kabataan na I can do better than this, mga ganyan. Totoo naman. So ayun, nag-move out ako eventually nung nandito na. Akala ko, okay, I can easily employ myself kasi I have job experiences na sa Philippines. Pero
Hindi ganun ang reality dito sa UAE. Naranasan kong maglakad dyan sa may JBR daw. Hawak-hawak yung siling na kaganyan. Tapos naglalakad talaga ako, makahanap lang trabaho. Doon ako awang-awa sa sarili ko. Doon ko na naranasan or doon ko na-realize na kailangan mong i-humble yung sarili mo kasi kahit anong school ka pa nang galing sa Philippines, kahit UP, Lasal, name it. Kahit sabi mong cum laude ka and whatnot, you have the titles and whatnot. Pero dito, back to zero ka talaga. Parang, you have to humble yourself. You have to realize that we're just nobody sa mundong ito. You have to create your name. You have to build your own empire. So, you're literally nobody dito sa UAE. So, saan doon patungo yung timing? Saan papasok doon yung timing? Okay, so yan muna natin siguro. Ang dami kong kwento. Okay lang yun. Pero wala yung timing. Ayun, ta-timing na ako. Ano bang gusto mong malaman? So talaga, ano mo na inaisip mo during the time na ano ka? Na parang, syempre, naawa ka sa sarili mo. Pagkapos, you have to humble yourself nga. Pagkapos, yung, syempre, sa Pilipinas, parang mataas na yung, ano mo, trabaho mo. Ang dami-dami mong kinikita. Pero pagdating dito, parang, ay, kulang pa pala yung experience ko. Yeah. Sige, pasok natin yung timing na 6 months akong walang work. Okay. And that within span of 6 months. Na-witness mo rin naman yun, di ba? You've been there through ups and downs, through highs and lows. So, nung time na yun, sa 6 months na wala akong work, na doon ako sa verge ng giving up na perhaps Dubai isn't for me. Baka nilalaban ko lang. Baka pinipilit ko lang yung sarili ko dito sa Dubai. Kasi wala namang nangyayari eh. Pero, long story short, ikaw, binigay mo sa akin si Neil. Oh, yes! I remember Neil. Okay. Tapos, actually, hindi naman siya yung parang pinasa mo lang ating CV ko hindi, sa kasi kanya. si Neil is naging way para makakuha ka ng interview kasi mahirap. Napakadami, thousands of CVs na pinapasa doon. But the thing is, siya dahil recruiter siya doon, siya yung namimili kung sinong interview. So nagkaroon tayo ng chance na ma-interview. Oo, Diba? pero yun, nung time na yun, pinasa niya lang siguro yung CV ko sa isa pang tao. I forgot his name, pero he's an American guy. Okay. Tapos yung American guy na yun, siya nag-initial screening sa akin. Okay. So phone interview and whatnot. Siyempre, pabibo tayo. Parang, this is my last shot, this is my first and last shot, ganyan. So, nung interview, syempre, pakitang gilas tayo. Tapos, yung interview ako face-to-face. Tapos, long story short, eventually, nakuha ko naman yung work. Pagdating ko dito, yun yung first job ko, admin. Wala akong kaalam-alam sa Excel sheet. Wala akong kaalam-alam sa kahit anong bagay. Parang akala ko clerical task. Alam mo yung Microsoft Word, gagawa ka ng reports. Siyempre sa amin ang report. Sa communication, pag sinabing report, gagawa ka ng journal ng news article, ganyan. Doon ang report nila, mga tabular, mga graph. Tapos, my God, hindi ko alam kung paano gumawa ng Excel presentations and whatnot. So yeah, naging learning lesson ko siya. Ang dami kong stress nun, but syempre, thankful ako. I didn't know na Alfotame is a big company. Shout out po pala sa Alfotame. And hindi ko inakala na big company pala siya. And perfect timing siya in a sense na at the verge na I was about to give up. Ayun, binigyan ako ng door to open. Ayun, thanks to you by the way. Nakabawi naman ako, di ba? Nakakatuwa naman pala. Parang hindi ko naalala lang natin ulit ngayon. Oo, pero di ba, nakakatuwa. Oo, yung first job mo is because of me. Oo, pero grabe yung stress that time. To the extent, nagkaroon ako ng yung stress patch talaga. Yung alopecia. Oo, nagkaroon ako ng alopecia, ganung level ng stress. So, ayun, ang daming lesson doon, as in, legit ang daming learning. Yun yung humble beginnings ko. Tapos, yung 6 months na wala akong work, siguro masasabi ko na worth the pay naman yung offer doon sa Alfotame kasi I didn't know na malaking company siya. So, that was my first salary na parang, okay, thank God kasi I've waited for that certain position. Parang prepare talaga ako for that certain post. Kahit hindi ko alam ginagawa ko, ang dami kong natutunan doon. Tapos, ayun, pandemic came, nag-start ako sa admin But I didn't stop there. From being an admin, syempre na-escalate tayo. Pabibo tayo. Matalino. Okay, magaling. Okay. Ayun, pero na-happy ako na naging part ako ng global team ng Alfotame. Nag-handle na ng different brands and whatnot. Punta ng escalations. Basta, ang daming taong naniwala at nagtiwala sa akin that time. Na, ayun, ilaban natin ang pagiging Pilipino. Okay, so may question ako during the time na 6 months na wala kang work. Ano yung iniisip mo nun? Are you being pessimistic or ano yung opposite ng pessimistic? Optimistic. Okay. Are you optimistic. being pessimistic or optimistic during that time? Kasi syempre na-stress ka na sobra. Ay, iniisip mo, sabi mo nga, ay, parang gi-give up ka na noon. So,
ano yung ano mo, naiisip mo, ano yung pinagdadasal mo nun? Natural na sa akin na maging pessimist eh. Yung, I always expect for the worst. Ganun ako mag-perceive palagi. Para at least pag naisip ko na yung worst, may contingency plan na ako, may mga plan A, B, C na ako naka-line up. So that time na walang work, syempre, may schedule ako noon. Dapat makapagpasa ako ng at least 100 CVs per day. Grabe. Yun yung goal ko. Pero syempre, dami-dami mo naman. Napaka-tough ng competition dito sa Dubai. Sino ba naman ako para mapili with my background na pabago-bago? Ang hirap naman talaga kasi makahanap ng work na inline sa gusto mo. For example, totoo. communication. Kahit gustuin ko magtrabaho sa, ayan, tag 91.1. Kahit pinangarap ko magtrabaho doon sa tag, hindi talaga nabibigyan ng opportunity. And perhaps, hindi din yun talaga para sa akin. Kasi doon sa 6 months na yun, doon mo ma-realize na kahit anong gawin mong pilit sa gusto mong gawin sa buhay mo. I mean, the universe will just, line up and conspire na ito talaga yung naka-line up siya. Kahit anong gawin mong pagtaliwas ng destiny mo, kung dito ka talaga nakalaan, mangyayari at mangyayari yan. So, ayun, sa run ko naman dito sa Dubai. Ayun, hindi ko ina-expect kung saan ako ngayon. Huwag na natin sabihin kung saan. Pero hindi ko ina-expect kung saan ako nakatayo ngayon. Pero looking back kung saan ako dati, I would say na somehow proud ako sa pinagdaanan ko. Proud ako sa kung anong narating ko. Proud ako sa success na meron ako ngayon. So, anything happens to you talaga. Yung With a right reason. timing talaga is nandun. Pero, syempre tayo, as may mga pinagdadaanan, ikaw nga walang trabaho or what, yung mga stress na napagdadaanan natin, hindi na, naiisip mo ba yun na, okay, may time para sa akin? Naiisip mo yung ganung bagay or hindi? Parang, syempre, iba yung nasa isip mo nun eh. Sa akin naman kasi pag, sige, usapang timing I always allot a certain time para sa sarili ko. Like for example, basic, daily na ginagawa ko is every time na maliligo ako, hindi ko nirarush yung sarili ko na yun na nga lang yung time ko para sa sarili ko. Bakit ko pa mamadaliin? So, kung tatanungin ko ilang minutes ako sa banyo, 30 minutes po. 30 minutes ako nagbabanyo kasi parang yun na nga lang yung time ko sa sarili ko para magmuni-muni, mag-freshen up, linisin ang katawan. Alam mo yung ganun? May ganung moment ako na yun na nga lang yung time sa sarili ko. Ayokong nirarush ako, ayokong pinipressure ako. Eh, paano yun pag may kumakatok? Irving! Kahit pa paano naman, may sarili namang banyo. Diba? So, imagine 24 hours, kailan ka magbibigay ng time sa sarili mo? Kailan ka magbibigay ng time to breathe, to relax? So, there's always a time for everything. Time to relax, time to work, time to think about yourself, time to, hustle and whatnot. So, there's always a time for everything. Sige, i-define natin yung timing na muna. Sige, define muna natin yung timing. Ano ba yung timing na muna sa'yo? Maliban sa general term na time is ticking, na may seconds and time minutes is and good, hours. Para sa'yo, ano ba yung timing? Okay, right timing. So I think sa mga pinagdadaanan ng mga Filipino or kahit tayo, the time na katulad ngayon na sitwasyon na to. So parang mapapaisip ka siguro, is it the right time na para umalis na ng UAE, para mag-move sa ibang bansa, or is it Time siguro para magnovena na muna tayo. It's a right time para magmuni-muni, especially, di ba? Lenten season ngayon sa Pilipinas. Baka it's time na mag-pray na muna tayo. Nakita ko kasi doon yung cross. Pero hindi ka alam. Pero sige. Pero tama naman yung sinabi mo na, siguro, since we're talking about timing, sometimes, di ba, nagiging cautious tayo. Is it still... Okay lang. Okay, Pasensya na po. sometimes nagiging cautious tayo. Oo, sa nangyayari na, dapat pa ba tayo mag-stay sa Dubai amidst of these, Pangyayari. ganyan, around us. Minsan nagiging tayo, anxious, shall we stay here? Shall we move forward? Are we safe? Di ba? Is it a time for us? To move forward. Palagay mo ba? I think, napakadaming definition ng right timing, no? And it's something subjective siguro. Oo. Parang calling mo siya kung, nasa naman yan kung palagay mo na yung mental health mo at risk na sa nangyayari. Kung araw-araw ba naman napapraning ka, kahit sabihin na nila na safe talaga yung situation natin dito, kung araw-araw naman wala kang peace, siguro it's a high time for you to look after yourself. Kung dapat pa bang magstay ka, kasi may mga options naman ng government natin if you wanted to go home para freshen up ang iyong pag-iisip. Kasi totoo lang, medyo napaka-broad pala ng right timing pag pinag-usapan natin. Kasi alam mo parang siguro nasa tao yan. Oo naman. Nasa tao talaga yan na parang
kung paano mo i-define yung pagiging right timing na, for example, go with the flow ka. So you decide on this kahit for example, hindi maganda yung decision mo. But the thing is, umayon sa'yo. Napaka-broad pala talaga ng right timing. Kasi alam mo, ano siya eh, parang pag inisip natin sa sarili natin, katulad kanina ng pag-uusap natin, parang eto lang siya eh. Pero pag sinearch mo pala, simple meaning daw is the purpose, message, or significance or something. Pagkapos, common interpretation is sometimes, it's not just about what something means, but when it happens. Parang, wait lang, pag sinabi mo right timing, so may bad timing. Oo. So, Bad timing is mga wala sa hwisyong timing. Like, so for parang example, sinasabi lang natin dito, pag right timing, pag may nangyari sa'yo na umayon sa'yo. hindi. Feeling ko naman, hindi naman umaayon sa'yo. Minsan, kontrolado mo ang right timing. Kaya nang sinasabi ko kanina, pagdating sa work, Oo. gusto mong mag-file ng leave or di kaya gusto mong humingi ng favor, syempre, hahanap ka ng timing, ng perfect timing. Kung mainit ang ulo ng boss mo, tapos wala siya sa hwisyo, sa palagi mo, that's the perfect timing to ask something or ask some favor or permission, di ba? Hindi. Ta-timing ka sa perfect timing na kung saan maayos yung mood niya. Tapos parang, sir, is it the best time to speak with you? Sir, okay lang ba? Are you busy? Tatanong ka na muna kung okay or hindi. Kung alam mong mainit ang ulo, syempre, mag-hold back ka. So, ibig sabihin, hindi yung timing, hindi yung perfect timing. Kaya yung sinabi mo kanina, may purpose, di ba? Yun yung So sinabi mo parang kanina. things happen for a reason din talaga. Oo, tsaka kailangan mong hanapin yung timing talaga, yung perfect timing. Oo. Minsan, gaya ng sinabi mo, may mga timing sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Yes, At hindi may natin mga- alam pero it happens for a reason. Correct. Parang ganun na. Yun yung mga uncontrollable timings. Pero meron din naman yung, ito, nakokontrol mo yung timing. Nakokontrol mo kung kailan ba mag-speak out, kung kailan, ayun, kung kailan. Kontrolado mo siya. Yeah. Kontrolado mo yung timing, kumbaga. Kunwari, yung pag-amin, yung proposal, di ba, pinaghahanda yan, preparation, and my timing. Minsan, tinataon sa birthday, sa anniversary, kasi may perfect timing. Tapos, Hindi na Support. mag-iisip ako kasi parang ano niya, so yeah, things happen for a reason and there's a right time for everything, di ba? Yung sinasabi nila, katulad ng isa kong kasama, ano ko lang to, si Marian na nasa Canada na dati. Hi, Marian. Hi, Marian. So, anong nangyari sa kanya is during pandemic, ako kasi, nagbakasyon ako. Pagkatapos, nakabalik ako dito, the day na nakabalik ako, siya yung nagbakasyon. Yung pagbakasyon niya, doon na lockdown. oh, okay. So, syempre, ang ano nun, 1 year daw, hindi makakabalik dito o whatsoever. So, siya, parang worried siya kasi hindi na siya makakabalik, wala na siyang trabaho, so kinancel na siya. But the thing is, yun yung sinasabi ko sa iyo, dahil napunta siya ng Pilipinas, ang nangyari sa kanya, naging mas maganda pa yung buhay niya, which is napunta siya ng Canada. Nakapag-asawa siya ngayon doon, resident na siya, citizen na siya. Which is, yung timing na yun is a bad timing na umuwi siya ng Pilipinas, pero napunta doon sa perfect timing na naging mas maayos. Kaya sometimes, we really have to trust talaga kung ano yung nangyayari Correct. sa buhay natin. Akala lang natin bad timing. Akala lang natin negative yung situation nangyari sa atin. Ayun, may mga kakilala tayo na may mga struggles in life. Yes. May mga kakilala ako na, ayan, may mga nakukulong, ganyan. Yes. Pero eventually, di ba, kala nila, ano yun? End of life na parang gano'n. Oo, parang negative yun. Parang, bakit ako kinarma? Mabuti naman akong tao, mabait naman akong tao. Bakit nangyayari sa akin to? Nakakala natin you question ourselves, even the God, kung bakit ganito yung life situation natin. Yes. Pero eventually, there's a reason and purpose behind it. Yeah, totoo. Na it would lead you to, something greater. Yeah, kaya talagang dapat, let's all trust God kung ano may nangyayari sa buhay natin. Especially yung mga bagay na hindi natin, out of our hand na, parang hindi mo na kaya, napakabigat na. So sometimes you have to leave, pray, and then if it will happen. So parang, di ba kasi minsan may mga problemang alayo pa, parang end of the month pa, first day of the year, of the month pa lang. Tapos iniisip mo na siya every day na ganito. Pagkapos parang feeling mo napakalala na, pero during the end of the month, parang, ay, ito lang pala siya. Oo, hindi mo mamamalayan. Hindi mo namamalayan, no? Tsaka di ba sinabi nga, yung na-remind ako kanina sa sinabi mo na just always cast all your burdens upon the Lord. Pero kailan mo lang talagang kasi i-trade, there's no harm of surrendering. Kasi di ba pag sinabing pagsuko, parang feeling mo na defeat ka na, parang feeling mo,
alam mo yung parang talong-talo ka, pero there's nothing wrong in surrendering with your life situation. Na minsan, pagpasa Diyos mo na lang talaga, kahit gaano pa yan ka-negative, kahit gaano pa kasakit yung nararamdaman mo ngayon. Sometimes you just have to give up and give in kung anong mangyayari. Yeah. Sometimes, ayun, hindi naman sometimes, kadalasan talaga may purpose yan. Sometimes you just have to understand ano ba yung lesson na kailangan mong matutunan. Di ba, minsan kasi sa buhay natin, minsan pa ulit-ulit na lang yung problema, nagiging cycle. Baka may pattern, baka kasi may kailangan kang lesson na kailangan mong malaman. Totoo. So, saan papasok yung timing ulit? alam mo, yun nga iniisip ko kanina pa ako nag-iisip, parang mahirap pala yung perfect timing. Kasi sometimes, yun yung sabi ko sa'yo kanina, pag umayon sa'yo, you're going to say na, oh, it's a perfect timing. Pero parang pag hindi sa'yo umayon, ay, ala sa perfect timing. So parang hirap i-define ng perfect timing. Or else, something will happen to you talaga na katulad mo nga na nangyari sa'yo ito, napakalala ng pangyari, hindi mo na mangyari para it turns out na, buti na lang nangyari yun. Paano kung hindi nangyari? Siguro it depends talaga sa tao kung gaano mag-isip yung tao, how positive are you? You are. Are you? Question yun eh. You are, how positive. So, talagang nasa tao yan, how positive you are. Na talagang, okay, so okay lang na nangyari to kasi nangyari tong, yung present na maganda pala yung outcome. Correct. Ganun. Parang dun mo masisingit si God na parang, okay, things happen for a reason. Oo. Tsaka hindi ka nabibigyan ng ganyang pagsubok kung hindi mo kayang i-handle. So sa perfect timing pala, talagang dapat pala sinisingit inuuna lagi ang things happen for a reason. So parang pag yan pala yung naging motto natin sa life sa una, parang sasabihin mo na this is the perfect timing. And gagawa talaga ng paraan ang panahon. Oo. Regardless if you want it or not, mangyayari at mangyayari ang dapat mangyari. Yung sinasabi na parang destiny talaga siya. Kung para sa'yo talaga isang bagay, kahit anong mangyari, mangyayari at mangyayari yan para sa'yo. Parang sinasabi mo lang din talaga na parang yes or no, kung nag-no ka, ito pa rin. Kung nag-yes ka, ito pa rin. Pero parang, syempre, kontrolado pa rin naman natin. Hindi nung porket, destiny ka maging mayaman, sabi ng manghuhula. So, hayahay ka na, wala kang gagawing action. So, syempre, you have to decide kung ikaw, nasa sa'yo rin yun eh. At totoo naman, kung naman talaga yung mo, parang anything happens for a reason nga yung pinag-usapan natin is yun at yun lang din doon ka pupunta. Yes. Yeah, so medyo lang talaga tayo. Sometimes we really have to be positive lang talaga sa lahat ng bagay. Kasi to be honest, alam mo, ikli lang ng buhay. Anytime pwede natin, yun yung buhay natin eh. Parang, huwag mo sanang gawin. Hindi, totoo parang ikaw, pag inis ka sa buhay mo, andali mo kitilin, barilin mo yung sarili mo, tapos, tayo, sabi ko, habang nasasaktan ka, habang humihinga ka, habang nandito tayo, may pag-asa. Kaya nga kasi kung may mga problema tayo, mga pinagdadaanan, parang let it be. Sometimes, don't hold it na talagang sobrang bigat na mag-pray ka, open your hand, pag lakipin mo and then pray. Di ba parang pagkatapos... Pero minsan rin kasi di ba may mga taong introverts na minsan kinikim-kim talaga nila yung problema nila. They don't wanna share kasi parang feeling nila nagiging burden sila sa ibang tao. Kaya siguro yung may mga, sabihin natin may suicidal thoughts. Minsan kinikim-kim lang talaga nila yung problema nila. And there's no harm being kind to everyone kasi lahat naman ng tao, kaya pinag-usapan natin kanina sa kotse, lahat ng tao may kanya-kanyang kwento, may pinagdadaanan sa buhay. And the best thing and the kindest thing that you can do to everyone is to be nice, to be kind, to extend your patience and understanding. Laging ganun palagi eh. Actually, ako na-realize ko din sa life ko. During the time, kasi ako din syempre, hindi easy ang life. Sometimes nakikita nyo sa photos, sa videos, sa ganito na, okay pala yung buhay ni Kuya. No, lahat tayo may kanya-kanya tayong problema. But the thing is, during the time na talagang wala na ako mapagsabihan, yung tipong, may problema ako which is alam ko, sige, even my family cannot even help me, pero they know what's my problem. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, kung di ko to sasabihin sa taong alam ko makakatulong sa akin, nothing will happen. Parang at least, kung may problema ka, try to tell it to someone na you think na makakatulong sa'yo kasi you don't know na talaga makakatulong pala sa'yo. Or else, at least you tried yourself, you can tell yourself na, at least I tried.
At saka Diba? kahit hindi man siguro taong alam mo makakatulong Oo. sa'yo, pero the fact na nag-vent out ka ng nararamdaman mo and unloading yung burdens, yung struggles, malaking tulong na yun regardless kung kahit sino pa yun, either sa stranger kasi no judgments at all, or di kayong core circle friends. Tama Oo, ba? yeah, Yung yeah. core friends mo talaga na trusted person mo, yung mga one call away mo. Siguro naman niniwala ko lahat ng tao may mga one call away friend yan. Hindi nga lang minsan parang hindi lang naman one friend yan, minsan circles talaga yan, di ba? Oo, pero minsan kasi may mga problema tayo, hindi mo masabi sa kaibigan mo. Oo. May mga ganun, Kaya no? mas okay yung stranger Oh, Para sa akin, mas yeah, okay mag-open up totoo. sa stranger kasi no judgment at all. Wala kang profile sa kanila. I-judge ka lang yan pag talaga naging close na kayo sa... Oo. Humaba pala ako na magkakilala na kayo. Oo, no? Pero sa correct. una, okay, ngayon ko lang ito makausap, di naman niya kilala yung mga friends ko. Pero pag nakilala yung mga friends mo, okay. Yeah. Parang, oh my God, judge ka na rin. Tsaka mas okay talaga pag stranger Parang sa akin, no filter at all. Ganon. Parang what you see is what you get. Nakilala mo akong ganito on my certain kind of my life, parang stage of my life. Doon mo ako nakilala So, ayun, parang mas okay nga sa strangers rin. Oo. Para at least, ma-vent out mo, masabi mo lang din Oo. talaga. At saka may mga helpline kasi sa company namin ngayon with the situation na meron tayo ngayon. Sometimes some companies are actually offering yung mga hotlines na pwede mong tawagan and these are just random numbers. Nakakausapin mo, talaga? parang, ano tawag dito? Psychiatrist. Wow, ang cool naman ng yung company nyo. Parang, I'm broken hearted. Ay! Oo, ganyan, totoo. Seryoso? Lahat, kahit anong status quo mo, pwede mong itawag doon. Siyempre, majority of us is mga expats here, regardless of your nationality, kahit Filipino ka man or hindi. Regardless of your nationality, lahat tayo may kanya-kanyang backgrounds, struggles, walks in life. And yun siguro yung best thing that our company can do is, mag-offer ng mga lines kung hindi mo kayang sabihin with your friends or with your relatives. At least alam mo sa sarili mo or alam ng company na meron kang matatakbuhan. Yeah. Makakausap. So yeah, siguro meron rin naman yung mga ganun na applications. I'm not really Oo, sure. kahit hindi naman yun mismo katulad ng sa inyo. Katulad ng mga application na pwede nilang kausapin or what. O kaya, Bakit tumawag ka? Random numbers lang. Hello, Habibi, I have pag may problem. nakita ka doon sa Facebook, di ba, suggested friend, ay, okay, I want to, parang gusto kong maging kaibigan to. Tignan. Iba na yung purpose nun. Tumatiming ka na for something more. Iba pala yun. Oo. So, yun. So, parang sa right timing talaga. Pag pinag-usapan yun talagang, talaga, no? Talaga. Oo. Napaka-vague. Oo, ang Napaka-vague, daming oo. sanga-sanga ng timing. Oo, kasi kanina na pinag-uusapan natin sa sasakyan, parang kasi napaka maliit lang yung pinag-usapan natin na ito yung nangyari sa'yo, pagkatapos yun na things happen for a reason, pero pag talagang pinag-usapan mo pala sa lahat ng bagay, kasi hindi naman lahat makaka-relate. Correct. At saka siguro kasi sa loob ng kotse, nag-usap tayo, walang filters at all. Pwede natin i-disclose yung mga information about us na hindi naman pwedeng i-publicize kasi not everyone who's watching deserves our story. Pero siguro dun na trim down yung usapan natin kaya ang ganda ng flow ng usapan natin kanina sa kotse. Ngayon napaka-vague kasi ano yung mga bagay na sasabihin mo since napaka-spontaneous natin. Oo, saka yung right timing talaga, parang, wow. Parang at least, there's also a realization during the time na tayo nag-uusap. Tapos ngayon, kung i-relate mo, sasabihin mo sa kanila na, I think you just have to be positive and things happen for a reason ngayon. Sinabi natin na go. Ito lang yun. Para kung ano man mangyari sa'yo, is it either bad or good, ito pa rin yun. Naka-align talaga siya. 'Di ba sabi nga nila sa mga Christians dyan, your life story has been written. So, alam na kung anong mangyari sa'yo kahapon, ngayon at bukas. So, ang bottom line doon, lahat planado na yan. Sometimes you just have to trust. And enjoy. The ride. Hindi ganun naman talaga yung parang yung... Regardless of your life situation, di ba? Parang, gaya na sinabi mo, negative man yan, there's always a lesson on that situation ng buhay mo. Same thing with your happiness. Sometimes kailangan mo rin talaga enjoy at matutunan. And we really have to be contented. Kahit hindi tayong mga tao, wala naman talaga tayong kakontentuhan. Pero during the war na nangyayari ngayon, to be honest, parang iisipin mo, pag nawalan ng value yung pera mo. For example, nawalan ng value yung pera mo, ang talagang pinakamayaman dyan, yung may mga bukid. Kasi sila, yung pera mo, hindi mo makakain pag nawalan ng value. Hindi sa totoo na, di ba? Pero, ikaw isipin mo lang na parang, you have to be positive. Kaya nandito pala ako sa bundok kasi may mga tanim akong ganito, makakain ka, makakasurvive ka. Actually, yung mga mahihirap na nasa, for example, Pilipinas,
Yung mga way, for example, na hindi ko alam. Yung mga realization lang na parang yung mga may mga bukid na nagtatanim lang, na may mga halaman dyan, mga... Ilaban mo yan. Ilaban mo. Nagigets ko yung ano. Hindi, sige. Hindi kasi parang things happen for a reason. Doon pupunta. Hindi, parang nag-gets ko yung sinasabi mo na going back sa life is too short. At saka nakukuha ko na yung point mo na walang sense yung pera, yung wealth sa ganitong uri ng sitwasyon. And lalo na sa ating mga OFW dito sa UAE, it helps you appreciate life. Kasi gaya ng sinabi mo, in as na pwede tayong mawala, malay mo, masabugan tayo tonight or knock on wood. Pero alam mo yung ma-appreciate mo yung life in a sense na dapat ina-enjoy mo siya every moment because you'll never know when. Yeah. And siguro kailangan mo rin talagang i-value kung anong meron ka. Ano ba yung nagmamatter sa buhay mo? Is it actually your work that actually matters to you na masyado mong inaalat lahat ng buhay mo, ng oras mo sa work, pero yung family mo nakakalimutan mo na, love life mo nakakalimutan mo na, kalusugan mo nakakalimutan mo na. So siguro it's a high time for us OFWs to re-evaluate ourselves, reassess ourselves kung kailan natin huling kinamusta ang ating family. Baka naman kinakamusta ka lang, anak, padala mo, nasan na, ganyan, di ba? Na parang it's the right timing talaga sa nangyayari ngayon. There's always a reason din sa nangyayari ngayon. Parang ganyan lang na for you to realize things talaga. Oh, and appreciate life. Yeah. And to ask yourself, is it the right timing to do this or to do that? No? Minsan iniisip natin, sa nangyayari ngayon, wala na akong magagawa. Well, in fact, ang dami mo pang pwedeng gawin eh. Kung kunwari nawalan ka ng work ngayon, try to, if you cannot employ yourself, then magtayo ka ng business. Simple ways na pwede kang kumita ng pera. Kung andyan pa naman yung work mo, wala kang magawa kasi naka-forced leave kayo, then why don't you focus on your health? Mag-gym ka, entertain yourself, gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa. Since you cannot travel overseas, bakit hindi ka mag-travel locally? Explore Dubai, ang dami mong pwedeng puntahan dito, ang dami mong pwedeng itry. Dubai has something a lot to offer. Yeah. So, kailangan mo lang i-explore. Ganon. Yes. ano kasi, iniisip ko yung mga bagay-bagay na sinasabi natin. Parang ang dami ko din na-realize na sabi mo nga mag-business pero I think it's not the right time then na during this kind of Pero nagigits ko naman sa'yo na kailangan mo talagang parang hindi ka dapat sumuko na pag nawalan ka ng ganito, you have to find a way para paano ka kumita. Parang ganun naman sinasabi. Tsaka make yourself productive. Yun lang naman. Bottom line ko doon, make yourself productive. Hindi man financially. Pero worthwhile. Yeah, pero alam mo, minsan kasi madaling sabihin yan, pero ang hirap gawin. Like ikaw, sa 6 months mo, wala lang trabaho. Di ba? Parang ang hirap na parang naisip mo ba yun? Parang di ba hindi? Pero may goal ako. Kasi nung sa 6 months na wala akong work nun, goal ko, 100 CVs daily ang kailangan ko ma-float. Kahit So, hindi productive, lang sa LinkedIn, hindi lang sa Naukri Golf or Indeed, pati social media accounts, Facebook, Instagram, Lahat Threads, lahat ng pwede mong pwedeng applyan, kahit connections, friends of friends, ganyan. Gagawin mo talaga para lang maging productive ka. Para at least at the end, wala kang regrets na ginawa mo yung best mo. Okay. Siguro naman love guru ka na sa dinami-dami ng relasyon mo. Kailan ba dapat masasabing pumasok ka na sa isang relasyon? Kailan yung perfect timing na masasabi mong, okay, ready na ako magjowa? Is it because stable ka na financially? Stable ka na emotionally? Ano ba yung mga factors para masasabi mong stable ka na talaga? I think case-to-case basis yan. Siguro kasi bakit? Go. Kasi during the time na nung panahon ni F at Adam, May ahas! nung panahon ng mga nanay natin, mga lola natin, parang right time is parang 21 ka na, kailangan nasan na yung asawa mo, nasan na yung kwan mo, di ba? So, magkaiba sa panahon ngayon, actually. Wow, nice at sila. Going to modern life. Okay, go. Hindi kasi namulat na yung mga tao talaga na parang, syempre sa hirap ng buhay, ganito, ano ba talaga yung kailangan nating gawin? Or ano ba yung mag-set ba tayo ng standard na kailangan magjojowa tayo pag ba kailangan may 1 million ka, pag ba kailangan yung partner mo din, ganito, may 1 million din. Parang sinasabi ko dapat ba stable din, may bahay ka na, may ganito ka na. But the thing is,
pag tumibok ang puso. Wala ka na magagawa kundi sundin ito. Pero totoo yun. Di ba? Even though that you have standard na kahit ano ang gusto mo sa isang tao, pag tumibok ang puso mo, talaga... Magpapakatanga ka na, gano'n. Oo. Wala nang standard na Kasi, pinafollow. Oo. Di ba totoo naman? Pero totoo yan, di ba? Oh, sige, Hindi ako tatanggi. Okay. Ibalik natin sa yung question. Sa akin naman, perspective ko naman to, point of view ko, dapat emotionally ready ka. Since ang pag-ibig is something emotion and intellectual, ano lang, pag kunwari, gaya nung sinabi mo, pag tumibok na talaga ang puso, sundin mo na lang. Kasi sa edad ko ngayon, single pa rin, kailangan mo na talagang, sige, go. Kung sino lang available, go. Magpapasakop ako. Hindi, pero kasi totoo naman, di ba? Parang we're going to set a standard. Minsan nga, etong kaibigan mo, kilala mo, eto gusto ko pag nag-asawa ako, ganito, ganito. Pas magugulat ka, eto pala yung inasawa niya, wow, parang ang sinasabi mo, eto ang gusto mo, pero eto, totoo yan, di ba? Correct. At meron din yung mga nagtataas masyado ng standard hanggang sa tumanda ng dalaga at binata. Kasi sobrang taas ng standard na minsan hindi na achievable. Yung mga rare finds talaga yung hinahanap nila. Totoo. Yung antayin mo lang kasi 'di ba sinasabi na never rush in falling in love kasi love will naturally come. Let love be the one to knock at your door because true love is worth waiting for. Hindi. Ipilit 'yan. Pero dapat bang ano ka? Kasi yung iba, yun nga sinasabi mo, someone will knock, may lalapit sa iyo or what. Love is- Dapat ba lumandi ka din? Oh naman. Sa panahon ngayon, hindi na tayo nabubuhay na parang sa Cinderella, Snow White, hanap ka lang, mag-aantay ka ng halik sa'yo, tapos kayo na, mag-asawa na kayo, may happily ever after. Hindi! Sa buhay nito, kailangan mo rin maging Prince Charming. Yung ikaw maghahanap. Oo, Diba? totoo yan. Kailangan pareho kayo naghanap. So ikaw, ano ba ang... Si Cinderella nga, di ba, naiwan niya lang yung sandals niya, nagka-love life na. Ako, iniwan ko na't lahat-lahat. Wala pa rin. Ganun ka sa club, kaya kailangan mo maghanap. Kailangan mong lumandi. So, ano na... Ang timing lang doon, ang siguro question lang, kailan ka ibibigay ang lahat-lahat? Kailan ibibigyan lahat? Oo, kasi kailan mo malalaman na, ito na, sige, bigay ko na nga lang. Syempre, if we're going to talk about biblical, kailangan pagkasal ka na. Safe. Di ba? Kapag malinis ka, parang dudungisan yung dangal ko dito. Parang sirang-sira yung imahe ko. Kailangan pagkasal ka na, di ba? Sirang-sira yung imahe ko dito. Parang lumabas ako yung malandi. Ako yung madumi, yung madungis. Kailangan pagkasal ka. Parang pinapawisan ako. Mapa, I'm sorry. Kailangan pagkasal ka na. Totoo yan, di ba? Sige na. Nakakaumay. Nakakaumay kausap. Okay. Pero, pagdating si Gen Z, talaga may gano'n na. Kasi, doon muna tayo sa tama. So, doon tayo sa mali. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa practical. Doon naman tayo sa totoo usapan na kung kailan ka ready. Parang hirap sagutin ito. Baka mag-bash tayo. Hindi kasi sa panahon ngayon, yung mga bata. Sa ano ko, ano sila kasi open na ngayon eh. May lahat nandyan, may Instagram, Facebook, lahat nakikita na nila o whatsoever. They are really open. Kakaiba talaga yung yung panahon ngayon. Kasi instant talaga yung buhay ngayon, di ba? Ikaw mismo, if you want to order some food, just one click away, di ba? All the answers are at the end of our fingertips. Andyan yung chat, GPT, Google, everything is accessible. Unlike sa ating mga millennials na yung transition natin na wala pa talagang technology, naranasan natin yung pakipag-socialize talaga. Huwag na natin yung generation ngayon. Kasi yung parang papunta dito. Yung mga Gen Z kasi ngayon, or tayo, basta yung iba ngayon, sa panahon ngayon na lang, na pag tumayo, naanuhan ka, pareho kayong parang yun na. Parang doon ka, hindi mo masasabi na kwan, pero, or pag feeling mo na mahal mo na talaga yung tao, parang okay na ako, parang ganun. Pero sa panahon ngayon, parang ang bilis ma-fall ng mga tao na napansin ko ha. Parang, okay, let's say, mga applications ngayon, huwag tayo magpaka-impokrito, mga Tinder, Bumble, and whatnot. Parang nag-shopping lang, swipe left, swipe right.
Tapos, okay, they match, they meet once, twice, thrice, mahal na nilang isa't isa, then boom! Yun na yung story, start ng love story nila. Pero, does it last? Question is, genuine ba? Yes, you might meet each other sa social media. Pero, I don't know, I mean, we're not in the position to question kung paano sila nagkakilala, kung genuine ba talagang nararamdaman nila. We just have to support them and guide them probably. Yeah. Kasi hindi natin alam yung mali mo, may forever din sa ginagawa nila or what, we don't know. Siguro maybe malalaman natin yan after 10 to 20 years from now kung talagang yung paghihiwalay ng mga tao is dadami or hindi. Alam mo, parang gano'n. Hindi pa kasi natin hindi natin masabi as of now. Parang nandun pa tayo sa test stage sa kanila na kahit kasi pigilan mo yan, gagawin nila Kasi gusto nila maging first hand, paano ba, yung teacher nila is yung experience talaga. Oo. Tama yung yung sinasabi nila na experiences are always be your first hand teacher. Ngayon ko lang narinig yan. Hindi ko lang makonstruct ng tama pero yun. Parang gusto nila palagi experiences yung magtuturo sa kanila. Experience is the best teacher. Yun Oo, na lang. mga ganyan. Para ano yun na lang. Mas mabilis intindihin. Yun na lang yun. So parang, yeah. So, going back dun sa timing about sa malay natin destiny talaga silang mag-meet sa mga ganitong social media applications. Yeah. So, ayun, hindi naman natin kontrolado ang oras, hindi naman natin kontrolado ang buhay ng ibang tao. But what we can do, instead na makisawsaw at makamarites, is to influence them to use social media accounts accordingly, appropriately, with modest, ganon. Yeah. So, yeah. Yeah lang. So, perfect. So, ito naging vlog namin actually. Parang naging, parang naging biography ko talaga siya. Nag-catch up lang kami. Pas pinag-usapan namin to. Tinry namin talaga pag-usapan yung perfect timing. But the thing is, realization namin yung nangyari sa perfect timing. Nasagot ba yung mga tanong sa tungkol sa timing? Wala naman talagang perfect timing. Minsan tayo gumagawa ng perfect timing in general. Wala rin namang bad timing or good timing. Yeah. Kasi sabi mo kanina, yung mga bad experiences natin actually has a purpose. Yes. And it turns out to be actually a good timing. Yeah. Na hindi lang natin na-realize or hindi lang natin na-look after. Yeah. Totoo naman yung sinabi niya. Okay, so thank you so much. Ako na nagsama pa. Thank you so much, Mr. Ervic, sa ating pag-uusap na nakakatuwa. At talagang na-miss mo ba yung pagiging DJ? Wala ko lang pa ng headset. So baka next na podcast natin, baka may headset na. Sige, okay. Wow, nag-demand. Sige, thank you so much. It's and actually an honor na makasama sa vlog mo, di ba? Award. Thank you so much, Ervic. Okay, bye-bye!